Ang mga kasama, kaya po kami nandito, kaya ako nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang niya naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan nyo rin muna lahat ng binibintang niya, lahat naman iniimbestigahan maigi naman ng ating kapulisan, saan ang DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami nandito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano pa, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko lang. So, tungkol sa sinabi niya kahapon na nag-o-offer ako sa kanya ng 300 million na sinusuhulan ko siya. Gusto ko marinig nyo si Atty. Carol Cruz, siya ang gumawa ng ano na yun, siya magpaliwanag kung paano nangyari yan. Yung sinasabi nila na yung letter na yan, na decantation niya, tatawag niya kung ano yan. So, yun lang, please lang pakiusap ko lang, lahat ng taong sinasabi niya, ini-involve sa amin dito, tignan niyo pagkatao namin. Parang sinasabi niya sila, Engineer Celso Salazar. Engineer yan, hindi naman kriminal yan, paano naman sasabihin na ganun? Ako, i-involve nila ako, gaming lang ako. Saka sinasabi nga, lover boy daw ako. Hanggang doon lang ako, wala na yun. So anyway, andito si Atty. Carol Cruz. Importante, marinig nyo kung ano yung sinasabi niya kasi nung wali nga kahapon. May apat na points lang akong gusto i-share. Kasi yung sinasabi nga na yung 300 million na babayaran daw siya to recount kung ano man yung binigay niya, no? Yung na mga statements. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo, ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. In fact, parang coincidentally, kaya ako napunta sa dito picture, nakita kami sa EDSA Shangri-La in June 12. Mga bandang hapon, mga 3 o'clock. Nakita ko siya on the other side. Siyempre kinamusta because kilala ko naman tong silang lahat. Pati si Jolie Patidungan, eto si Brown na binabanggit ko. Tsaka sa lahat sila because I'm also handling the Pitmaster Foundation. Ako executive director, nakukonsulta ko sila, no? So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondong para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano man yung statements niya sa ano, magtago na, kasama ang pamilya. So number 2, dahil sa, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko bang i-relay, sabi niya man, sabihin daw, para makonvince ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Number 2, dahil dyan, I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21, nagkita kami sa Soler. Tapos after that, we have a short conversation, of course, kasi kilala ko naman sila, hi, hello, etc. kung kumusta to. And then, bumalik siyang tumawag na, I also consulted, of course, si Mr. Kasi he's my chairman sa Pitmaster Foundation. Ang dami namang natulungan nito, no? Then,
Sabi niya, bahala ka, ikaw naman yung abogado, alam mo naman ang gagawin mo. Which I handed to Mr. Brown on June 21. And then there was an amendment of the affidavit, ni-request din nila na ayusin. Then I also handed the same day, at about 9 o'clock, nakita kami sa Petron, Katipunan, so yung sa Mila Vista. Yun. Then number 3, during my course of conversation, that's number 3, nagtanong ako, after this 300 million, etc., after signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang pamilya. Iba, mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patigungan. Sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata, kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US and Schengen visa, which he assisted the family. And number 4, I said, why I came to the picture, kasi nga coincidentally, nagkita kami sa EDSA Shangri-La, and matters were relayed to me, discussed to me, and all other things. I designed all the plans, and I asked permission, and they told me to negotiate with him and relay the same. Yun na. Question. Sir, money Philippines, sir. Sa tingin mo, ano yung pwede na dito ang tinutulong mo, sir? Ano ba nangyari? Awal ba kayo or ba? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Mayroon kami sa group A, group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Dondon. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlak siya, kasama na naman sa kawalang yan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos siya magsalita ng kung ano-ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message to sa mga families ng missing sa Buneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Anong message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbista niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Consistency. Si Brown, Group B si Brown. Sila talagang pareho sila na si Bisaya, Rosan. Hindi, malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, saan kailangan mag-offer mo sila ng ganong presyo sa inyo? Or kapatid ba ng pagkakanda? Bakit kung sa totohanan po niya? Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. So, anong pangalan ni Brown? Alan Bantiles. Sir, sa madaling salita, Hindi nga ako, tumulong ako kay doon nung eleksyon. Dahil humingi ng tulong. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record doon nila ako. Usapan namin.
Pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, namba-blackmail. So kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit po sir, hindi niyo ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Bakit hindi po ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, kumikisa na mag-eleksyon. Yun pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yan? Mayor. Ng Borobo, ng Surigao ata. May idea kayo kung sino nasa liberal? Wala, hindi ko masabi kung sino nasa, pero hindi ko masabi kung anong pinagagawa niya. Pero may nakikita ba kayong anggulo na dahil po sa politika kayo ginagawa? wala naman ako sa politika, hindi ako nakikita sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro, sa pag-iimbestiga din na lang ng mga pulis, siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background ni Don, doon na lang. Pero Kung anong may klase. kalaban po ba kayo mas malaki pa dyan sa larangan ng negosyo mo sa pangalasa? No comment ako niya sa kanya sa negosyo kasi negosyo. Lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. Hindi, Sendang pillars last 2 days. nung I think last week, sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po, sabi nun. Namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama nyo dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo hindi maganda yung naging usapan. Okay, ganito yan. Nung nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, itong huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Don, paglasing yan, kung ano mga pinagsasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sa band ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, kasi sila nakakaalam yan. Pinilano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang publiko kasi nasa paligid ko, mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Dito huli ko lang nalaman Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Magkakaano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang ng manok kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para maraming tumaya. Kaparo sila Celso Salazar, ang negosyo niya, poste. Ano walang masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan? Kasi nasabi.
Naging trust kasi sobrang may tiwala sa mga tao. Siya ang trabaho ni Julie sa amin. Siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-claim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang don-don na yan. Ang don-don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang don-don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain ng sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, no? Frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. 3 yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong don-don na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court yung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na 5
lima ang akusado. Six ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon. Because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Bakit po sir nilagay niya pa? Yung iba pang mga tao, pangalan ko ng celebrity, yung mga sa ito, may po ang pinakatarget mo. Dahil nga sa extortion, tinatawagan nila isa-isa. Ang hindi magbibigay, yun ang sasabihin niya pangalan. Yung original lima, sinasabi niya parang 15, 16, 17. Ngayon, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung ano yan. Complaint. Lima ang final na complaints today. Ang unang-una yung robbery, attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character and reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent person. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Hey sir, sorry po. Sir, would you know po kung yung mga kasama niyo po sa grupo will also file case against this person? Well, magpa-file, I think lahat ng minention yung pangalan. Kapareho nila Engineer Salazar, sila Mr. Eric De La Rosa, I think si Gretchen, magpa-file sila ng kaso siyempre. Meron man nagtitirahan sa criminal. Wala, basta yung side namin, wala kaming nalalaman. Hindi ko alam si Julie, si Don, kung ano maging resulta ng investigasyon, wala akong masasabi dyan. Sir, from Bocoraldo, sir, yung po kaya parang diversionary tactics to doon na website o kaya kayo tinutulong. Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. Sir, tama po, tama po yung sinabi niya. After niya naglabas ng statement against him, hinihan niya ng pera. Since February pa. February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yun eh. Tapos nalaman ko, kasi umiikot yung ano niya, affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inutos sa kanyang gumawa ng ano ng krimen. Of course hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga krimen at hindi lang dapat. Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinunguli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US. Hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask for all departure order against him para hindi makapagod. Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. In your part, sir, ngayon ang tayo na kayo ng kaso laban sa you ask the court to all the departure. Well, kung pwede. Mas okay yun. Sinabi na po yung Malacanang kahapon, kasi BDM po ay interesado dito sa kaso ng missing sa Bumeros. So, para po mamalabas na rin din sa katotohanan, you're saying, sir, kanina sinabi mo na wala ka kung alam. Are you willing para kung ano man po yung kung meron o wala, pwede kayong ng
AI po kaya, ano po, importante siyempre, yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung buong katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa world ng sabong. Oh, first, kaya naman ako nandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. May sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya kung tatanungin niyo ako about the case, kung ano nangyari dyan sa mga ano, hindi ko alam yun. Yung nalalaman, nalalaman ko, wala kami, so, ibig sabihin ko, tama naman yung sinabi ng ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung laging pakikinggan siya na siya, eh baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this, the investors group are willing to cooperate with government. With government that includes the President, that includes the Supreme Court, and it includes the Secretary of Justice and all the personnel. To come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, no, kamag-anak. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito, no. Sana mabasa rin ng gobyerno, and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin based on personal knowledge na siya ang nag-i-store. Kasi ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country. No? Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. Question Manila Times, nakikinig ko lang. Ano ba masabi niya naman about making allegations on Sunshine? Although tinanggi na ni Sunshine yung allegations na yun, meeting allegations, ano po masasabi? Wala naman sa kinalaman sa kaso babayaan na lumati. Sir, just to clarify, may dumapit po ba sa inyo isa sa kapamilya yung panganak sinasabi na matay yung kanilang panakay? Araw niya taklolo sa inyo. Wala naman. Sir Jimmy, public affairs, ano po ang gagawin niyo sa kanyang humingi po yung mga paanak ng mga kawalan? Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya ata akong bumalik doon, may pipirmahan kami uli. So, I hope nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas niya na sinusuhulan ko si Don. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media, may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Diyan po marami sila. Diyan sila sir. Talaga ito simula umpisa ito mo. Simula hindi ko alam kung pinopondo, hindi ko alam kung gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida, ayoko mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. John. Kaya ang kasalanan ni John. Bakit pala sa Mandaluyong yung isinampa yung kaso? Bakit hindi sa DOJ? Ano? Bakit po sa Mandaluyong isinampa yung kaso? This is his place of residence. Dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga kami. Ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong.
Dito wala akong record na, maski magtanong kay Rito, andito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na naman ang isip-isip lang. Bakit po kayo, sir, ang kanina dapat paliwala ng tao bayan sa mga dito? Well, hindi ako pareho na ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan niyo lang yung side ko. Ngayon, i-analyze niyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tingnan niyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami yung history na pumapatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? So, balansehin lang natin. Kasi labas tayo ng labas na ano, para mapanood lang, ilalabas natin, araw-araw, nilalabas natin si Don, series pa. Di ba? E paano na kami, kung sasalita kami, hindi naman ilalabas ng totoo. Ngayon, nandito kayo lahat, kayo na mag-analyze. Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi, sabi ko lahat ng totoo. At sa punto po ito, sir, for sure, nakikinig po nanonood si Don Matibongan. Ano po gusto nyo direktamente sa kita? Well, yun ang sabi ko na, Don, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat.